Hi guys, good morning. Welcome back to my A Day in My Life, my morning routine. Ayan, maaga daw siya nagising, nauna pa sa akin. Very good ka dyan, Janice. Ano ba yung niluluto mo? I'm sure ham naman yan. Sabi ko na ham. At talaga namang paborito niya talaga yan, walang duda. At syempre, magluluto tayo ng minarinate ko nga na pork kagabi. Lalagyan lang natin ng breadcrumbs at saka breading mix para naman mas crispy ang ating pork ngayon. At perfect combo nga naman yan. Lalagyan pa natin ng egg dyan para dumikit talaga yung mga breadcrumbs sa pork. At habang nagluluto ako dyan, naliligo na yung mga dalawang dalaga ko. At sinabihan pa nila ako, wag na daw akong gumising ng maaga kasi kaya na naman daw nila. Ay nako, maniwala ka dyan. Hindi ka itong bitingin sa orasan. O ayan, nakahiga pa nga. At syempre, gusto ko silang pagsilbihan muna habang hindi pa sila marunong talaga. At alam ko naman, paunti-unti, matututo din sila. Dahil nasanay nga sila doon sa province namin, na si Lula na lang talagang gumagawa ng lahat, kakain na lang sila. Basta dito sa syudad, plancha your own uniform, laba your own uniform, ako nang bahala sa breakfast. Dahil sabi nga nila, ang breakfast ay pinaka-important meal of the day. Sana nga lang, hindi tama rin si tita, no? Mahirap pa namang mag-edit, pero okay lang, kakayanin dahil alam ko naman, babalikan nyo tong video to pagkalaki ninyo. O ayan, inom muna tayo ng barley, pampagising yan sa umaga. Hinahaluan ko talaga ng gatas yan para naman magkalasa. Kung wala kasing lasa, medyo mapait ng konti, pero napaka-healthy sa katawan. Tapos na nga silang maligo, kaya pinaprepare ko muna sa kanila yung mga tubig nila. At luto na yung pork chop natin. Ako naman, nakakatakam, nakakagutom talaga pag umaga pag ganito yung ulam, pero pambaon niya pala to. Ginugupit-gupit ko nga, para one bite na lang, hindi na sila mahirap. Naku, ang bilis naman ng oras, liwanag na agad. At ako yung natataranta kapag liwanag na, akala mo naman ako yung estudyante. At inutusan ko na sila na lagyan ng kanin ng kanilang mga baunan. Mas mabuti yon para alam nila kung mauubos ba nila or hindi. At nagkapalitan pa nga ng lunchbox. At nilagyan pala nila ng mga pangalan dyan para hindi na sila malito. Ay nako, pag natapon yung kanin na yan, lagot. May halong red rice pala itong kanin namin, kaya mamula-mula siya. At busog-lusog talaga itong isa kong pamangkin. Pinaduot-duot yun ang yung kanon ba? At dito na naman tayo ang pinaka-highlight ng ating breakfast, ang walang kamatayang fried rice. Opo, everyday talaga ko nagpa-fried rice kasi nga marami kaming sobrang kanin nung gabi. Siguro sinasadya nilang damihan yung pagsaing para meron ako ma-fried rice kinaumagahan. At kahit ano pang timpla ko dyan, kumakain talaga sila kasi feeling ko naman marami silang makakain kapag meron talagang fried rice. O ayun, napasayaw pa nga eh. Hey. Hey. Teach me how to go. Hey. Kuya Juan, ang iyaan sa aksyon. O diba, sabi ko sa inyo kahit hectic na sa oras, hindi talaga mawawala yung mga advertisement nila. O ayan, hiwa muna ako ng watermelon para to sa baon nila. Ito talaga yung karaniwang binibili ko na pakwan guys, yung walang masyadong mga buto, para mas madali siyang kainin. Yun nga lang, hindi masyadong matamis. Di katulad ng maraming buto, mas matamis yun. Okay na to. Same benefits lang din naman nakukuha, diba? And of course, hindi talaga mawawala yung tikim na tikim habang naghihiwa. Hindi ko pala yan hinihiwa lahat guys, kasi nagtutubig lang din naman yan sa ref kapag matagalan. At maglalagay na tayo ng mga ulam dito sa kanilang mga baunan. At syempre, bago ko yan ilagay, nagtatanong muna ako sa kanila kung kaya ba nilang ubusin or hindi. At namimili pa nga sa laki. Yung niluluto kong ulam sa kanila tuwing umaga guys, sa pambaon nila, sapat lang talaga sa kanilang tatlo. Swerte na nga lang kung may matira pa sa akin na pang breakfast ko. Kawawa naman yung tita nyo. At paborito din pala nila tong sausawan na ito, itong sweet and sour para sa pork chop nila. Paubos na nga to, wala na akong mahanap na malapit dito sa amin na ganitong sweet and sour. Nakakatuwa talaga guys, aliw na aliw ako mag-prepare ng mga baunan nila na para bang na ano. Ay oo nga pala, hindi nga pala kami nakaranas ng ganito dati, wala namang ganito dati, pag mayaman lang naman to. Naalala ko lang yung baunan namin dati nung elementary pa ako, dahon ng saging, tapos sa gitna ng kanin namin, merong ginamos. O diba sarap na sarap kami noon kasi nga wala naman kami ibang maulam. Kaya ang swerte talaga ng mga estudyante ngayon dahil pwede nilang ulamin ang gusto nilang ulamin. At may peanuts pa nga, malay mo ma-honor. Char. Tao pa. Ako, di ka dara tambay. Pwede naman ka unlimited na siya. Kung ano yung tubig, Sudle? Asa man yung tubig? Eh, Very good, dapat. dali, sige. Kapag pa ng pulo ka. Tama. Hindi na ka? Hindi rin mong nawag. Uy, noon sa mga dong. Ano pang oras dong? Yan ang daldal be, kaon na dila. Namin ni. Namin ni digluto, ayahay ba? Uy. Paham. Session yun ni. Ano? Pork o itlog o buwan. Ham. Pag mo na ta.
Maraming daldal talaga itong batang lalaki na to. Siya palagi yung nahuhuling kumain. At sumabay na nga rin ako sa kanilang mag-agahan. Magkakape lang muna tayo at saka itong siopaw na nabili ko. Sa lahat kasi ng siopaw na natikman ko, ito yung pinaka-bet ko. Sinasadya ko talaga yung bilhin kahit malayo sa amin. Time to take vitamins. O gipatilok na nako sa ilahan ng sunscreen. Grabe po ni siya makanusno sa iyang nawong uy. Yung isa naghugas na. Ang isa kumakain pa. Ang bagal talaga. At kinukuha na nga nila isa-isa yung mga baon nila for a day. At sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ng maaga ang kanilang sundo. At nagkara-kara ang people. Ayun, nagmamadali ng lumabas. Kadalasan kasi yung sundo nila dumarating dito 6:40. Tapos ngayon dumating ng 6:25. Ayan, nawirla ang mga kabataan na to. Hanggang dito na lang. Bukas ulit.